Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So naku po, si Congressman Benny Abante, sisipain si Congressman Kiko Barsaga sa Kongreso. Gusto niyang tanggalin na si Kiko Barsaga. Ganun pa rin kung isuspenso ng another 60 days, mag-iingay-ingay pa rin si Kiko Barsaga sa social media. Mas mabuti daw na tanggalin itong si Kiko. Ang question ba, bakit masama bang mag-ingay sa social media? Masama bang mag-share ng information? Masama bang i-call out ang gobyerno? Bilang politiko, hindi ibig sabihin na ang mga constituents mo ang inyong dapat alalahanin. Buong Pilipinas alalahanin mo. Kung may nakikita kang medyo hindi magandang pagtatakbo or kurakot o pagnanakaw sa kabanang bayan at alam mo na ikaw bilang isang politiko, obligasyon mo ding ipaalam ito sa bayan ng Pilipino, ipaalam mo. Pero parang pinipigilan ngayon si Congressman Kiko Barsaga ba na magsalita. Kaya additional 60 days na suspension kay Congressman Kiko Barsaga. Pero ayon kay Benny Abante, si Paine sa Kongreso, ay, mag-ingay-ingay pa rin yan. O eto kabibig, eto ang, grabe no, grabe si ano. Ito kasi ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga ha. Sabi niya dito, okay lang sa akin na si Paine, ito okay lang na isuspend nila ako kahit expulsion pa nga. Basta ayusin na ng Kongreso ang ating ekonomiya. Sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Ang liit pa ng mga sahod. Tama. Bakit? Ito ha, takot ba sila? Takot ba sila sa isang Kiko Barsaga kaya may additional 60 days suspension? Akala nila itong additional 60 days suspension ni Kiko ang magpapatahimik kay Kiko Barsaga. Baka sabi na, ay wala na yung makain, wala na magawa. Parang pinapaluhod nila si Kiko Barsaga. Kung ayaw magtino, Kiko, kung ayaw mong sumunod sa amin, pues, so another suspension. Pero sabi ni Abante, kailangan na yan si Paine. Oy, si Paine na yan, sabi ni Congressman Benny Abante. So ito kabibig, manood tayo sa tawag dito. Ito sabi ni Abante, go. Suspindi ulit yung isa sa mga kabataang nandiyan dyan sa Kongreso si Congressman Barsaga. Member din ako ng ng Committee on Ethics. Talagang pinag-usapan namin. Ako talaga ang gusto ko diyan expulsion na. Oh, okay. Kasi you can suspend him. Hindi naman titigil magsalita yan Magsasalita pa din yan All right. At meron pa nagsasabi na sana maging compassionate kami because he has a para bang neurotic attitude. Sabi ko, he does not believe that he has a mental a mental problem. Hindi siya naniniwala doon Ano po kung masasabi niyo sa sinasabi ng iba na freedom of speech? Well, we allow that. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. So, nasa kanya yun Nasa kanya. He can still speak outside Congress, but not inside Congress. Yeah. Ito ang komento ng mga netizen. Yung papahayag na tama, yun ang pinipilit inalis, pero yung bulgaran sa pagnanakaw, untouchable, bulag-bulagan kayo na yan tama doon. Congress taxes, punta lahat sa maleta, swerte sila, walang hirap, konting in English lang, solve agad. At bakit naman ayaw mo pagsalitain, mabubuking kasi kayo. Abante, tagal mo. Magsalita pa din yan So gusto niyong patahimikin? Lol. Pero kabibig proud ako sa mga kongresista na lumalaban kay Congressman Miao. Unahin natin itong si Eli San Fernando. Ang muling pagsuspinde kay Representative Barsaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon.
Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. San Fernando. Madam Marie- Speaker, Kamanggagawa Party List votes no. Ang kalayaan po sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin ay nag-a-apply kahit sa taong pinakaayaw natin. Correct. Kahit pakaalitan, kaaway, o kinasusuklaman natin ng isang tao, hindi nito maaalis ang kanyang karapatang makapagsalita at ipahayag ang kanyang saloobin. Agree. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. It is a constitutionally guaranteed and protected right. True, we must observe proper decorum. True, we, elected officials, are held to a higher ethical standard. Totoo na dapat nirerespeto at pinoproteksyonan ang ating institusyon. Pero ako po ay naniniwala na ang muling pagsuspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating Agree. institusyon. Ang pagsuspinde sa isang halal na opisyal ay hindi magpoprotekta, bagkus lalong magpapahina sa kongresong ito. The Correct. will of the electorate should always reign supreme. Si Representative Barzaga ang pinili ng mamamayan ng Correct. Dasmariñas. Kaya sila lang din ang may karapatan na magtanggal sa kanya. Tama. Hayaan po natin na ang mga taga Dasmariñas ang humusga, pumatol sa kanilang hinalal na kinatawan. Tara na, Kamangga. Respeto ng Thank you, Majority Leader. Thank you, Madam Speaker. I still recall some 50 years ago, when former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. speaking to us, youth leaders of the nation, saying he wanted to combine the wisdom of the youth with the foolishness of the old. He said, the greatest advantage of the youth is the right to make mistakes in the process of learning. Mayroon po kasabihan, pagka yung bata, kakamali, kumisan, nakakatuwa. Pero pagka yung matandang katulad ko, ang nagkamali, parang nakakabwisit na. We have already sanctioned Congressman Kiko with 60 days suspension. And in respect to my old friend, the late P.D. Barzaga, considering his youth, I can no longer vote for an extension of his suspension. Furthermore, there are lingering questions regarding members of this House violating conflict of interest, contractors, traders selling projects, yet we have not acted on them. In fact, we have tolerated them. What message would it send Totoo. if we suspend those who fight corruption Correct. while allowing those who commit to remain untouched Correct. in this House? Agree. Some of the posts of Congressman Kiko, I would submit as extremely reckless. Pero nakikita ko rin po, meron din po siya mga posts that reflects public sentiment. Kaya ngayon po, pinili ko ang magpatawad. Dasal ko, Panginoon, patawarin niyo po ako tulad ng pagpapatawad ko sa kapwa ko. Pinili ko, I chose to be kind. Not just to Kiko. Chose to be kind to the almost 1 million population of Dasmariñas, Cavite, the constituency of Congressman Kiko Barzaga. Patuloy na pinarurusahan ang kongresistang nagmiyaw-miyaw, ngunit wala pa rin nakakasuhan na malalaking magnanakaw. Agree. Agree talaga. Madam Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to respectfully place on record my no vote
in support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to articulate principled opposition to any disciplinary action that undermines constitutional freedoms and the sovereign mandate of Kong Kiko Barsaga's constituency. It bears repeating that Honorable Barsaga holds his seat not by appointment or party fiat, but because of the direct mandate of his constituents as reflected in the official election results and his assumption of office in Article 6, Section 6 of the Constitution. It points out that legislators derive their authority from the electorate. Any penalty imposed on Kong Barsaga that deprives people of Dasmariñas of representation must be carefully scrutinized against constitutional standards. Ang pinarurusahan po natin sa mga hakbang ito ay hindi si Kong Barsaga, kung hindi ang mga taong nasasakupan ng kanyang pamumuno. Ang mga mamamayan ng Dasmariñas, Cavite ang nagbigay ng kanyang mandato at siyang nagluklok sa kanya upang iparating at marinig ang kanilang tinig sa kapulungang ito. Tila tinatanggalan natin sila ng lehitimo at malinaw na pamumuno sa paulit-ulit na mga hakbang upang patahimikin ang kanilang representante. Patuloy na pinarurusahan ang kongresistang nagmiyaw-miyaw, ngunit wala pa rin nakakasuhan na malalaking magnanakaw. Masyado naman po tayong naging sensitibo. Sa larong basketball, meron po tayong tinatawag na mga nana. Konting sagi lang, nagpa-foul na agad. Kong Miao Barsaga is merely expressing his views under a current backdrop of unprecedented level of corruption in government never before seen. Nagsasalita lang naman po siya base sa kanyang nakikita at naobserbahan. Hindi po siya nag-imbento o gumagawa ng kwento na kathang isip lamang. If the disciplinary actions against Kong Barsaga stem from speech that discusses public issues such as statements on corruption or critical commentary, such actions risk contravening the fundamental right to freedom of speech and curtailing legitimate political expression. In closing, I reiterate the call I made the last time I rose in plenary to speak about the same matter. Huwag po natin hahayaan ang institusyong ito, ang House of Representatives, nagipitin ang kanilang sariling mga miyembro. Maraming salamat po, Madam Speaker. So yon kabibig, nagsalita na rin ang ilang miyembro na hindi sila sang-ayon tungkol sa another 60-day suspension ni Congressman Kiko Barsaga, mga kabibig. Ikaw, sa sinabi ni Benny Abante, sa sinabi ni Congressman Eli, ni Congressman Erisi, ni Congressman Marcoleta, ano ang inyong opinion hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Marami ang nasuspinde, pero yung mga politikong magnanakaw, parang happy. Diba? Napaka-unfair. Si Kong Miao, hanggang Facebook lang nagpo-post. Pero yung mga kongresistang magnanakaw, bulsa-bulsa, bilyones ang pera. Anong pagkakaiba? Malaking pagkakaiba. Yung isa lumalaban sa korupsyon. Yung iba, kinukurap ang kaban ng bayan, mga kabibig. So yun lang. Kayo nang bahalang maghinay-hinay, hilay-hilay, reflect. Kung may kasalanan ba si Congressman Kiko Barsaga at kailangan niya talaga na another 60-day suspension. Ang kawawa, tama, ang kanyang constituents. Sila ang kawawa. Pero I'm sure Congressman Kiko Barsaga will find a way para matulungan ang kanyang constituents. At ganon ang totoong serbisyo. Ganon ang totoong politiko. At yan si Congressman Kiko Barsaga. Bye everyone. See you next time.